Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 11 AM edition. Ex-PDEA Chief Villanueva, itinangging may alam sa Davao Death Squad. Bagamat aminadong naririnig na dati ang Davao Death Squad, nilinaw ni dating Philippine Drug Enforcement Agency Director General Wilkins Villanueva, na wala itong gaanong maraming impormasyon ukol sa kontrobersyal na grupo. Sa pagharap ni Villanueva sa ika-10 pagdinig ng Quad Committee ng Kamara, tinanong ni Zambales 1st District Representative Jeff Conghun ang dating hepe ng PDEA, kung may alam siya sa kontrobersyal na DDS. Sagot ni Villanueva, bagamat na-assign siya sa Region 11 noong huling bahagi ng termino ni Duterte, hindi lang siya nakapokus sa Davao City, kung saan namumuno ang pamilya Duterte. Aniya, naririnig lamang niya ang DDS, ngunit wala pa itong pagkakataon na matunghayan ang naturang grupo. Giit ni Villanueva, dahil sa halos araw-araw itong naririnig ay mistulang tinatanggap na lamang ito bilang general information, gayong hindi nakikita ang naturang grupo. Tinanong din ni Congressman Conghun si Villanueva, kung ano ang masasabi niya sa malawakang drug war ni dating PRRD. Sagot ng dating Duterte appointee, maliban sa mga kaso ng extrajudicial killings, malaki ang naging impact ng war on drugs, lalo na kung ibabase sa Barangay Drug Hearing Program ng nakalipas na administrasyon. Matatandaan, noong May 28 ng taong 2020, noong nanumpa si Villanueva bilang Director General ng PDEA, nagpatuloy pa siya hanggang sa panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ngunit kinalaunan ay pinalitan din siya ni Undersecretary Moro Virgilio M. Lazo. Si Lazo ay retiradong general mula sa PNP Special Action Force. Samantala, PBBM naglabas na ng EO para tuluyang pagbawalan ang operasyon ng POGO. Naglabas na ng executive order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., para opisyal ng pagbawalan ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operations. Ang EO 74 na pirmado ng Pangulo ay inilabas, ilang buwan matapos na sabihan ng mga POGO na mayroon na lamang ang mga ito ng hanggang katapusan ng taon para umalis. Bukod sa POGO, ay kasama ang ilang ng uri ng internet gaming, at ilang offshore gaming operations sa bansa. Nakasaad sa EO na hindi na i-renew ang mga lisensya ng nasabing mga POGO bansa. Inatasan din ng Pangulo na bumuo ng technical working groups para ipatupad ang pagbabawal, ganun ang pag-aralan ang epekto nito sa ekonomiya, at pagtulong sa mga Filipino POGO workers na mawawalan ng trabaho. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 11 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 2 PM edition.